Naniniwala ka ba sa kulam? Naabutan kong tanong ng isa sa mga estudyante ko sa isang kaklase niya. Kulam? Sa aswang oo, pero sa kulam, hindi siguro. Tugon nito at bahagyang tinagilid ang kanyang ulo. Totoo ang kulam. Pagsabat ng isa sa kaklase nila. Paano mo naman nasigurado? Tanong ng isa. May tita kasi ako na nakulam. Pahayag niya. Basta hindi ako naniniwala. Ani ng isa. At talagang hindi naniniwala sa kulam. Ma'am, ikaw po, naniniwala ka ba sa kulam? Tanong ng isa kong estudyante nang naupo ako sa mesa ko, dala ang lunch ko. Nahinto ako at sandali na tumaas ang kilay. Ani ko at napaisip. May isang kwento ako na hindi ko makakalimutan. Banggit ko sa kanila. Talaga ma'am, ano po yun? Tanong ng isa kong estudyante sa akin. Lumapit ako sa kanila at naupo sa bakanting upuan. Kwento ito ng lola ko. Nangyari ito sa mga kaibigan niya noong dalaga pa siya. Pahayag ko. Simulan na natin ang kwento. Jenny, dalian mo na. Sigaw ko kay Jenny, ang kaibigan ko. Ito na nga. Aniya at nagmamadali ng lumabas ng classroom, dala ang mga libro at iba pa niyang gamit. Madaling-madali ka, Elisa, komento ni Marian, ang isa pa naming kaibigan. Kasi naman gutom na ako. Pagod kong sada at bumuga ng hangin. Ngayon ay nagmamadali kami sa pagpunta sa kantin para kumain ng lunch. Mainit at pare-pareho na kaming pawisan. Pare, si Jenny oh. Nalingon ako sa grupo ni Benj. Nakantsawan nila sa bench matapos makita ang kaibigan kong si Jenny. Ay nako, si Jenny na naman ang hanap ng mga yan. Pahayag ko habang nakapila kami. Si Jenny naman ay nakatingin din kay Benj na ngayon ay papalapit na sa amin. Araw-araw yata ay nagkikita sila ni Jenny. Minsan ay nagkataon lang, minsan naman ay sinasadya niya. Si Benj ang pinakamatagal na manliligaw ni Jenny. Sa totoo lang, marami siyang manliligaw. Sa aming tatlo ay siya lagi ang natitipuhan ng mga lalaki. Sumunod ay si Marian, tapos ako. May ilan akong manliligaw pero inaayawan nila ako dahil sa mataray at isnab ako. Ewan ko. Wala sa isip ko ang mga bagay na iyon. Isang taon na rin nanliligaw itong si Benj kay Jenny. Magmula pa last school year. Hi Jenny. Maharahan niyang bate at binigyan ng matamis na ngiti si Jenny. Hi Marian, hi Elisa. Bati niya sa amin na nasa likuran ni Jenny. Nahagip ng mga mata ko ang titig na titig si Marian kay Benj. Halos matunaw na siya ng mga titig niya kay Benj. Kumunot sandali ang noo ko. Ngayon ko lang nakita si Marian na ganito. Hi Benj. Pabalik na bati ni Jenny. Ate, isa adobo tsaka isang rice. Saad ko naman sa tendera habang sila ay nagliligawan. Hoy Marian, mag-order ka na. Pagsita ko nang napansin ko na titig pa rin siya kay Benj. Ay, oo ate, ganoon din ang bibilhin ko. Pahayag niya sa tendera. Ilang araw pang nagdaan, palagi kong napapansin ang kakaiba at malagkit na titig ni Marian kay Benj. Sa tuwing magkikita ito sila ni Jenny. Hindi ko alam kung ano ang meron. Kapag kasama naman niya ang manliligaw niya ay
Parang wala siyang interes. Sabihin mo na lang sa akin kung ayaw mo. Hindi mo naman kailangan ipakita sa akin na napipilitan ka lang. May galit na pahayag ni Marco, isa sa mga manliligaw ni Marian. Nagkatinginan kami ni Jenny nang abutan namin iyon sa classroom. Mabuti na lang at silang dalawa pa lang ang tao. Nagmarcha paalis si Marco at sandali pa nga kaming tinignan. Pagkaalis niya ay agad namin nilapitan si Marian. Anong nangyari? Tanong agad ni Jenny. Bakit galit yun? Anong ginawa mo? Nagtataka kong tanong sa kanya. Mukhang wala nga siyang pakialam kay Marco. Wala naman. Hindi talaga ako interesado sa kanya. Sagot niya at umiling. Bakit mo pinayagan manligaw? Natatawang tanong ni Jenny. Bakit? Si Vince ba gusto mo? Tanong kaagad ni Marian na nakapagpatahimik sa akin. Si Jenny naman ay masyadong manhid at ni hindi man lang napansin na may laman ang sinabi niya iyon ni Marian. Ang interesado ako sa kanya. Kaunti pa at sasagutin ko na siya. Kinikilig niyang sabi sa amin. Pinagmasdan ko ng oras na ayon si Marian. Wala siyang emosyon. Blanko ang mukha nito habang nakatitig kay Jenny. Hindi ko alam kung bakit. Minsan ay napapaisip ako. Gusto man ni Jenny si Vince? Dahil kung oo, bakit sa dami ng lalaki ay si Vince ba? O may role tayo na walang mag-aaway dahil sa lalaki ha? Paalala ko sa kanilang dalawa. Mahinang tumawa si Jenny sa akin. Oo naman. Bakit naman tayo mag-aaway sa isang lalaki? Iba-iba rin naman tayo ng mga manliligaw. Anya at may halong kilig. Batid ko na gusto na at may nararamdaman na si Jenny para kay Vince. Yun nga lang, mukhang si Marian ay may nararamdaman din para kay Vince. Paano po yun? Sinagot ba ni Jenny si Vince? Tanong sa akin ng estudyante kong isa sa kalagitnaan ng kwento ko sa kanila. Mabuti na lang at mahaba-haba pa ang break time namin at nakuha ko pang magkwento. Ituloy na lang natin ang kwento, ani ko sa kanila. Lumipas ang isang linggo at nangyari nga ang inaasahan ko. Naging si Jenny at si Vince nga. Will you be my girlfriend? Nakaluhod na tanong ni Vince sa harap ng maraming estudyante habang inaalay ang isang piraso ng rosas kay Jenny. Katabi ko si Marian at kanina ko pa siya pinagmamasdan. Blanko lamang ang mukha nito habang pinapanood ang dalawa. Bagay sila. Oo nga, gwapo si Vince at maganda si Jenny. Iyon ang usap-usapan sa paligid namin ng mga estudyanteng kinikilig kila Jenny at Vince noon. Oo, sinagot na kita Vince. Lalo pang lumakas ang tili sa buong paligid ng sagutin ni Jenny si Vince. Mahigpit siyang niyakap ni Vince at tinanggap ni Jenny ang rosas na binibigay niya. Alis na ako, ani ni Marian. Marian, tara, labas tayo. Napalingon ako kay Joseph, isa sa manliligaw ni Marian. Sandali lang siyang pinagmasdan ni Marian bago pa niya nilagpasan si Joseph nang walang kahit anong sinasabi. Anong nangyari nun? Tanong ni Joseph sa akin. Baka may problema. Tsaka mo na lang ayain. Pagdadahilan ko at pilit nang umiti sa kanya. Nagkaroon ako ng takot para sa pagkakaibigan namin. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin iyon kay Marian. Pero ayon, pinili kong manahimik. Ayoko naman na sa akin manggaling iyon. At dahil nga naging magkasintahan na si Vince at si Jenny, halos araw-araw yata ay kasama namin si Vince. Kahit saan kami magpunta ay naroon siya. Kaya ako naman ay mas lalo pang nahirapan sa sitwasyon ni Marian. Si Jenny naman ay wala man lang kaalam-alam.
Favorite mo ito, di ba? Tanong ni Bench kay Jenny at inabot sa kanyang strawberry ice cream. Lumawak agad ang ngiti ni Jenny. Oo, sagot niya. Naghawak kamay pa sila sa mesa. Hindi ko tuloy maiwasan mapatingin kay Marian sa tabi ko. Wala siyang kibo habang kumakain. May talim din sa mga mata niya. Isang araw, hindi na ako nakatiis. Hirap na ako sa sitwasyon ko kay Jenny at Marian. Kaya minsan ay naglakas loob ako na harapin si Marian tungkol doon. Marian, tawag ko sa kanya nang maiwan kaming dalawa sa classroom at ang mga kaklase namin ay nasa labas na lahat. Nahinto siya at sandali akong tinignan. Bakit? Tanong niya. Nagkamot ako ng ulo. Nagdadalawang isip ako kung dapat ko ba siyang tanungin tungkol sa bagay na iyon. May sasabihin ka ba? Sabihin mo na. Para ka namang natatae. Biro niya at mahinang tumawa. Ano? Ani ko at hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ano nga? Aniya. Bumbuga ako ng hangin at mariin na pumikit. Marian, gusto mo ba si Bench? Diretso kong tanong sa kanya. Kitang-kita ko kung paano naglaho ang ngiti sa mga labi niya. Natigilan siya at tila ba ay hindi inaasahan ang tanong kong iyon. Yumuko ito at nag-iwas sandali ng tingin. Oo. Diretso ng sagot at hinarap ako. Matagal na. Nung nililigawan niya pa si Jenny. Pag-amin niya at mapakla ng umiti. Maria naman, alam mo namang mahal siya ni Jenny. Pahayag ko at nagsimula ng mamroblema tungkol doon. Ano ba ang ginagawa ko, Elisa? Tinatago ko naman, di ba? Nananahimik ako. Pahayag niya at nagpatuloy iligpit ang mga gamit niya sa mesa niya. Hayaan mo na ako. Saad niya bago tumalikod sa akin at naunang lumabas ng classroom. Sa mga sumunod na araw ay nagpatuloy si Marian sa pagtatago niya ng tunay niyang nararamdaman. Si Jenny ay wala pa ring ideya hanggang noon. Hanggang sa isang araw ay may napansin ako kay Bench at Marian na mas lalo akong nangamba. Marian, para sa iyo. Agad akong nagtago sa gilid bago pa ako makita ng dalawa. Kitang-kita ko kung paano inabot ni Bench ang burger na may kasamang inumin kay Marian. Malapad ang ngiti sa mga labi ni Marian noon. At si Bench, nakita ko ang mga titig niyang iyon. Ganoon na ganoon ang mga matang ibinibigay niya kay Jenny noong nanliligaw siya rito. Sige na, baka may makakita pa sa iyo. Ani ni Marian at luminga sa paligid. Agad naman akong nagtago mula sa kanila. Uy, ito lalaki yata. Komento ni Jenny sa akin nang hinihintay namin pareho ang sundo namin. Napailing ako. Wala, pagsisinungaling ko. Sinabi po ba ni Lola Elisa niyo ang tungkol doon? Tanong ng isa kong estudyante. Napatigil na naman ako. Matipid akong umiti sa kanila sa kalagitnaan ng kwento ko. Kung kayo siya, sasabihin niyo ba? Tanong ko sa kanila. Kung ako po siya, siguro ay katulad lang din ang ginawa niya ang gagawin ko. Saad ng isa kong estudyante. Ako po, kakausapin ko muna si Marian o Bench tungkol doon. Kapag nakumpirma ko na totoo ang hinala ko, tsaka ko sasabihin kay Jenny. Paliwanag ng isa ko pang estudyante. Marahan akong napatango sa sagot nila sa akin. Lintik ko lang ang klaseng nangyari, puro kwento na. Sa matagal kong pagkimkim ng lahat ng nalalaman ko, nagkaroon ako ng kasagutan na siya kong hinihintay. Isang araw, nakita ko ang hinihiling ko na sana ay hindi ko na lang nakita. Dahil sa aming tatlo, ako ang naiipit sa sitwasyon.
Vince, ano ba? Mamaya na. Huminto ako at sumilip sa isang sulok ng library. Kilalang kilala ko ang boses na iyon. Sigurado ako kung sino siya. Bakit mamaya pa? Wala namang tao rito. Malanding pahayag ni Vince kay Marian. Oo, si Marian na ngayon ay malagkit ang mga mata at ngiti kay Vince. Kinuyom ko ang mga kamay ko nang naglakad ako paalis. Kinakatok ako ng konsyensya ko. Kung may dapat man akong sisihin dito ay si Vince iyon. Isa siyang tarantado. Pinaglalaroan niya lang si Jenny. Hindi lang iyon, dahil matapos ang araw na iyon ay si Jenny naman ang lumapit sa akin ng umiiyak. Malamig na siya sa akin, Elisa. Wala siyang oras. Palagi siyang masungit at galit sa akin. Hindi na siya yung Vince na nagustuhan ko noon. Umahagulgol na kwento ni Jenny. Alam ng Diyos sa oras na iyon kung paano akong binabagabag ng konsyensya ko. Kating-kati akong sabihin kay Jenny ang totoo. Pero si Marian, siya rin ang iniisip ko. Pilit ko pa rin na naayos ang pagkakaibigan namin. Para akong pinapapili kung sino ang ililigtas ko sa kanilang dalawa na parehong nalulunod. Hanggang sa isang araw, dumating ang oras na kinatatakutan ko. Kung saan hindi ko na kailangan pang sabihin kay Jenny ang nalalaman ko. Dahil isang ebidensya na mismo ang lumantad. Buntis ako. Pahayag ni Marian sa harapan namin ni Jenny. Nakasama noon si Vince. Pinagmasdan ko ang matalim na titig at gulat niyang mga mata kay Marian. Halata ang kaba sa kanyang mukha at mas lalo kong naikuyom ang mga palad ko sa galit. Ano? Sinong ama? Tanong agad ni Jenny at may malasakit pa rin kay Marian. Napunta ang mga mata niya kay Vince sa tabi ni Jenny habang lumuluha. Ngayon, kitang-kita ko ang pagsisisi niya. Nasasaktan ako para kay Jenny. Wala siyang kaalam-alam sa nangyayari. Jenny, tawag ni Marian. Patawarin mo ko. Pakiusap niya. Kumunot ang noo ni Jenny at nagsimulang magtaka. Ha? Ano bang sinasabi mo? Si Vince ay nagmistulan ng estatwa. Si Vince, pahayag ni Marian. Mariin agad akong pumikit. Si Vince ang ama ng batang dinadala ko. Pag-amin niya at malakas na umiyak. Nabitawan ni Jenny ang kamay niya at napatras. Kita ko ang pagtutubig ng mga mata niya habang pinoproseso iyon at unti-unting tinignan si Vince sa tabi niya. Ano to? Anong sinasabi mo? Naguguluhan at nasasaktan niyang tanong. Nananatili akong tahimik at hindi alam ang dapat kong gawin. Jenny, tawag ni Vince at hindi siya matignan. Patawarin mo ko. Pakiusap niya at halos lumuhod kay Jenny. Kitang-kita ko kung paanong dinurog si Jenny. Ang bespera niya ay nabuntis ng kasintahan niya. Traidor, komento niya. Mga traidor. Malakas at galit na galit niyang sigaw. Malandi ka, Marian. Paano mo to nagawa sa akin? Jenny, tama na. Malakas kong sigaw at pilit siyang inaawat sa pananakit niya kay Marian. Buntis siya, Jenny. Paalala ko sa kanya. Tuluyang bumagsak ang mga luha niya sa aking harapan. Mga traidor kayo. Sigaw niya habang umiiyak sa galit at sakit. Bakit? Bakit niyo ito nagawa sa akin? Sigaw niya habang pilit ko siyang niyayakap. Tama na, Jenny. Tama na. Ani ko at hinimas ang likuran niya. Damang-dama ko ang sakit niyang nararamdaman. Ikaw, Vince. Ani ko sa kanya at galit siyang tinitignan. Tarantado ka.
Sigaw ko at malakas siyang sinuntok sa tindi ng galit ko. Magmula ng araw na iyon ay halos hindi na pumasok si Marian at Jenny. Si Vince din ay madalang kong makita. Hindi ko na rin nakakausap si Jenny o si Marian. Elesa, talaga bang hindi mo alam kung bakit absent lagi si Marian at Jenny? Tanong sa akin ni Ma'am noon. Hindi po, Mami. Pagsisinungaling ko. Hindi iyon ang una at pangalawang beses na tinanong niya ako. Ang lahat ay nagtataka sa biglaan nilang pagkawala. Halos 3 linggo na rin kasi silang hindi na pumapasok. Kaya isang araw, nagdesisyon na ako na puntahan sila Marian. Si Marian ba? Sandali, tatawagin ko lang. Ani ng mama niya at pumasok sa isang kwarto. Elesa, napalingon ako nang biglang dumating si Benj. Pinagmasdan ko ang suot niya at doon pa lang ang masasabi ko na nagsasama na sila sa iisang bubong. Benj, matabang kong tawag. Si Marian, dadalawin ko sana. Pahayag ko. Napuno ng sakit ang mga mata niya. Elesa, agad akong lumingon nang marinig ko ang tinig ni Marian. Ngunit sa paglingon ko ay bumungad sa akin si Marian. Marian? Gulat at nanghihina kung saan. Ikaw ba yan? Hindi makapaniwala kung saan. Halos hindi ko siya makilala. Puno ito ng mga bukol na maliit sa buong muka at katawan nito. At mas lalo siyang pumayat at naging manipis ang buhok. Malaki rin ang tiyan niya. At sa tingin ko hindi yun normal pa. Anong nangyari sa'yo? Tanong ko. Kulam. Kinulam siya. Tugon ni Benj. Kulam? Naguguluhan kong tanong. Sino naman ang kukulam kay Nahinto. At ako, gulat silang tinignan. Sa oras na iyon ay isang tao lang ang nasa isip kong pwedeng gumawa nun. Si Jenny? Tanong ko. Oo, sagot ni Marian. Bakit hindi niyo siya puntahan at kausapin? Tanong ko habang gulat na gulat pa rin. Umiling si Benj. Hindi mo nabalitaan? Tanong niya. Kumunot lalo ang noo ko. Ang alin? Nanginginig kong tanong. Nagpakamatay si Jenny, Elesa. Nagpakamatay siya matapos niyang kulamin si Marian. Pahayag ni Benj. Parang gumuho ang mundo ko sa oras na iyon. Sa tindi ng galit ni Jenny sa kanila ay kinulam niya si Marian. Ito ang naging paghihiganti niya sa kanya. At doon natapos ang kwento. Ngayon ay nalulungkot si Lola kapag inaalala niya iyon. Pahayag ko. Si Marian po, buhay pa ba? Tanong ng isa kong estudyante. Matipid akong ngumiti. Patay na siya, sagot ko. Doon nagtatapos ang kwento, kaya ang sagot ko, oo. Naniniwala ako sa kulam. Pahayag ko sa kanila. At nagpatuloy na kami sa aming klase dahil puro na lang kami kwentuhan